Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ready na po ba ang lahat para magbigay ng papuri po at pagsamba sa ating Panginoon? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Nandito po tayo upang magbigay po ng pasasalamat at pagsamba sa atin. Tumayo po tayo at tayo po ay manalangin po sa ating group prayer po tayo. Check, check. Ngayon naman po ay sabayan naman po natin sa awitin ng mga papuring awitin po para sa ating Panginoon. Sabayan po natin ang ating music team. Ilan po natin ang ating oras at sarili para may ibigay mo sa Panginoon. Okay, church, isang mapagpalayang Sunday sa inyo. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Church, narito po tayo upang pasamba natin ang Panginoon. Tayo po ay umawit ng mga papurit awitin sa Kanya, church. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang pisensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Ulitin po natin muli. Hallelujah, Lord Jesus. Ikaw lamang ang aming pupurihin ngayong araw, Panginoon. Because you are worthy of our praise. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang pisensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, oh Lord. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba.
itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, ika'y nararapat. Oh, Diyos. Tayo po ay aawit sa Panginoon, ang kanyang likha. Hallelujah! Ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Ang bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Ang iyong nilikha ay luluhod sa iyo, tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay magpupuri. Jesus, dakila ka. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat, oh Diyos. Yes, hallelujah, Panginoon. You are worthy of our praise, hallelujah. Let us declare, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ng Panginoon. Tayo na po ba ready sumigaw? Gumalak! Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilalang. Palakpakan natin ng Panginoon. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilalang. Yes! Hallelujah! Wagas na papuri! Wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, yes, papuri,
sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw tayo, church! Sumigaw! Woo! Sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw sa galak, sumigaw. Yes, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Patuloy po tayong umahal sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord, we are ready to praise you right now, Panginoon. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka, sinasamba. Yes, Lord! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Pakala ng Panginoon. Yes, Lord. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, sa bawat araw, pinupuri ka, sinasamba. Let's shout for the Lord! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Umiyak tayo sa Panginoon. Yes, Lord. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Yes, is clear. Si Yahweh ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. If you've been redeemed, sayo mo ang Panginoon. Pagpapalay, bumubuhos na. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yes, sa Kanya'y may tagumpay. Isigaw lahat ng nilalang. Pagpapalay, bumubuhos na.
Sa ngalan niya'y may kagalingan. Sa Kanya'y may tagumpay. Make a shout! Isigaw lahat ng nilalang. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Let us declare! Sigaw sa Panginoon! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Yes, Lord. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. You are truly our Lord, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa paggabay sa aming district, Panginoon. You never leave us, Panginoon. You are more than enough, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Yes, Lord. I'll never be more loved than I am right now. So holding you up, so there's nothing I can do to let you down. It doesn't take a trophy to make you proud. I'll never be more loved than I am right now. Yes, Lord. Going through a storm, but I won't go down. I hear your voice carried in the rhythm of the wind to call me out. You would cross an ocean so I wouldn't drown. You've never been closer than you are right now. You are Jireh, for you are enough. Jireh, for you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, you are enough. Forever enough, always enough, more than enough. Lord, forever enough, always enough, more than enough. Lord, you already more than enough. Once a mountaintop, I can see so clear it's all about. Stay by my side when the sun goes down. You never been closer than you are right now. For you are Jireh, for you are enough. Jireh, for you are enough. And I will be content in every circumstance. You are Jireh, for you are enough. Let us shout the name of our Lord. Jireh, for you are enough. Jireh, for you are enough. And I will be content in every circumstance. For you are Jireh, for you are enough. Forever enough, always enough, more than enough.
Lord. Forever enough, always enough, more than enough. Yes, Lord. Panginoon, we are here to worship you, Panginoon. Hallelujah. You are more than enough in our life, Panginoon. Yes, Lord. You are Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. Jireh. You are enough. Yes, Lord. Hallelujah. Even though we are not worthy of your love, Panginoon, we are trusting you, Lord, sa aming buhay, Panginoon. You are going to build our life. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Worthy of every praise we could ever bring. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every song we could ever bring. We live for you. Oh, we live for you. Yes, Lord. He is worthy of our life. Jesus, the King above every other name. Yes, Lord. Jesus, the only one who could ever save. Worthy, worthy of all the praise we could ever bring. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. We are trusting our life in you, Panginoon. Worthy of every praise we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of all the praise we could ever bring. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me for who you are and let me with your heart and feed me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord. Let's all raise our hands for our Lord. Taas mo natin ating kamay. Hallelujah. We are trusting in our lives to Jesus because He is the builder of our lives. Hallelujah. He's the only one that can steer our lives. Hallelujah. Yes, Lord. We will build our life in the name of Jesus. And I will build
my life upon your love. It is my firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is my firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is my firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. Yes, Lord, it's my firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken, and I will build my life upon your love. It is my firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and wonder. Yes, Lord, for who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Yes, Lord, you are worthy of our praise, Panginoon. Lakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. He is worthy. We glorify you, Panginoon. Hallelujah. Praise. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Katulad po ng iyong mga salita, katulad ng sinabi mo, Oh Lord God, you are Spirit. Ikaw ay Espiritu. And you are omnipresent. Ikaw ay nasa lahat ng dako. Panginoon, naniniwala kami na narito ka sa aming kalagitnaan. Nakatingin ka sa puso ng bawat isa ngayon. Nakatingin ka sa aming pagsamba sa iyo. And Lord, katulad po ng aming inawit, Jesus, you are our firm foundation. Ikaw ang pundasyon ng aming pananampalataya. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. At ikaw din ang dahilan kung bakit kami naririto. Nakatayo sa iyong harapan, sumasamba, umaawit, nag-aalay ng buhay. Ikaw din ang dahilan kung bakit sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa, you are still our firm foundation.
And our faith is not be shaken, O Lord God, because of you. Hindi kami natitinag at kami patuloy na nanampalataya sa iyo. O Jesus, salamat po. Salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy mo kaming itinatayo, patuloy mo kaming minamahal, patuloy mo kaming niyayakap, patuloy mo kaming pinagpapala, patuloy mo kaming binubuhay, at patuloy mo kaming binibigyan ng pagkakataon na ikaw ay purihin at sambahin. Kaya Lord, hindi namin sasayangin ang pagkakataong iyon. Hindi namin sasayangin ang oras na ito. Hindi namin sasayangin ang bawat pagsamba na inalalaan mo para sa amin at pinagkakatiwala mo. Hindi namin sasayangin ang buhay na ito, Lord God. Sa umagang ito, patuloy na ito'y pinagkakatiwala namin sa iyo. Salamat sa bawat isa na naririto. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Ngayon naman po ay magpatuloy naman po tayo. Magpupustahan naman po tayo sa prayer service. Manggi. Mahal kita, Panginoon. Happy Sunday for everyone. Mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita, Panginoon. Ngayon naman po ay po tayo. Sino po ang may mga dalang pasasalamat, patuto po na nagdaan sa kanyang buhay, mangyaring pumunta na lang po dito sa harapan. Praise. Yun ilang weeks umulan. 2 weeks, no? 2 weeks lang ako nasa bahay, walang trabaho. Pero hindi nagkulang si Lord. Ayan, tumataba pa rin, no? Nandiyan pa rin, tumataba pa rin. Hindi nagkulang sa financial. Hindi ko andyan si Lord lagi. Basta lagi lang tayong manalangin, lagi lang tayong magpasalamat sa Lord. Magpapasalamat nga kami sa ulan di ba? Kasi nga, bigay rin yan ni Lord, no? So, pagpasalamat natin, sabi nga sa Bible, pagpasalamat natin lahat ng bagay na nangyayari sa atin. Even it's negative or positive sa ating buhay, ang mahalaga, nagpapasalamat tayo sa ating Diyos. Amen? So, salamat sa Diyos kasi nga yun, nag-survive 2 weeks, walang trabaho, hindi nag-constable. Amen? Amen. Amen. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin, di ba? Hindi na tayo pinabayaan. Sino pa po?
morning po. Kumusta kayo? Inulan din ba kayo? Sino binaha? Kayo lang, no? Malulus lang, no? Ako naman ay inulan. Inulan din at binaha. Pero hindi pagpapala, kundi pagsubok. Daming pinagdaanan, daming yanig sa buhay. Hanggang na, mga kapatid, kagabi ay humantong na ako sa gusto ko nang sumuko. Gusto ko nang iwan ng paglilingkod sa Diyos. Pagod na, sinasabi ko sa sarili ko. Never ko sinisi si Lord na sinubok niya ako at niyanig niya. Pero kagabi, hindi ako natulog. Wala ako sa bahay. At nasa isang hotel ako kagabi para matulog. Pero hindi talaga ako nakatulog. Pero hindi ito mawala sa damdamin ko kung hindi ko sasabihin sa Diyos kagabi. Nung kinausap ko si Lord kagabi, daming verses ko. Kasi pag nag-uusap si Lord sa akin, nagbabasa ako ng Bible. Pag may sasabihin ako sa Kanya, binabasa ko sa prayer. Yung isang anak ko wala dito. Niyanig kasi kami. So, ang pagsubok kasi minsan nandun. Kung saan pa na nagiging tapat ako sa Panginoon, nandun din ang kaaway ng harang ng sarap ko. Pero iniyakan ko gabi si Lord. Sabi ko, isusuko ko na ba talaga ang aking paglilingkod sa Diyos? Dahil sa yanig ng pamilya ko. Yung alam mo na nasa mata mo na yung katotohanan, pero pinipilit ng damdamin kung kalimutan lahat dahil meron akong paglilingkod sa Kanya. Alam mo na yung totoo eh. Nandyan na yung totoo sa harap mo. Ang katotohanan, nandyan sa harap mo. Pero binibingi mong sarili mo, binubulag mong sarili mong mata para iwasan lahat yan. At ang focus lang talaga sa Kanya. Sana ang pananampalataya niyo mga kapatid, kagaya ko. Mahirap pong isang padre ko di pamilya na ikaw lang nag-isa naghahanap buhay, ikaw nagsisikap sa sarili mong pamilya. Pero instead, you giving fruit and shade for your family asks you. Yung talagang pipilit kang puputulin para malaglag ka. At napakahirap po yun. Pero umiiyak ako sa gitna ng gabi, siguro mga 11. Umiiyak ako, tapos biglang tumawag yung bunso ko. At yan yung nag-trigger sa akin na nandito pa ako. It's not about people serving you to help you. Hindi, kahit nandyan na yun sa katotohanan sa harap ng mata ko, pinili ko pa rin maglingkod sa Diyos. Namalingki pa rin ako at nagluto. Wala yung anak ko para magsundo. Dahil yun, matinding pinagdaanan mo. Alam ko yun, pinagdaanan mo. Masakit naman talaga. Pero maliit kasi yung mga anak ko. At nag-aaral pa sila. Kung piliin kong ihiwalay sila sa lahat, pwede. Pero sa Lord kasi, mas malapit ng Diyos sa puso ko talaga. Mga kapatid, hindi lang kayo mayroong pinagdadaanan. Kung pinupukpok kayo ng martilyo ngayon, ako dinadaganan ng mundo. Kailangan mo ng financials, wala kaming sweldo. Amen? Yung pauwi ka na lang galing sa malayo para may dadaling ka sa pamilya mo po, hindi ka binigyan. Doon na ba talaga ako susuko para iharap ko ang pamilya ko sa Panginoon? Yun na ba talaga ang dahilan? Kaya sa gitna ng pagsubok ng isang buong linggo sa akin, I continue praising the Lord. Na Lord, pinapakita ko sa iyo ngayon na hindi lang sa good
deeds na ginawa mo sa akin, kundi in bad times, I'm praising your name. At nandito ako ngayon mga kapatid. Umiiyak sa inyong harapan. Mayroon po akong kabigatan na nararamdaman sa sarili ko na ang Panginoon lang nakakaalam kung hanggang kailan ako. Tumatanda na kasi ako eh. Kailangan ko buhayin yung pamilya ko. Kaya nandito ako ngayon. Sana mga kapatid, sa sobrang dami na natin ngayon, marami tayong pinagdadaanan. Huwag kayong sumuko. Amen? Kagaya ko lang. Bumili ako ng 3 kilong chicken feet eh. Kasi si Pastora medyo nabitin nung nakaraan. Bumili ako na 3 kilong chicken feet. Na naman malingki ka na, umiiyak ka. Gugulat siguro yung mga tao na sa palengke. Di ba? Yung umiiyak yung anak mo, iniwan ko kagabi anak ko. Kahit umiiyak siya, gustong sumama. Nilak ko talaga yung pinto. Kasi kung pipilitin ko na nasa bahay lang ako, baka anong masabi ko sa pamilya ko. Baka anong may sagot ko sa kanila. Baka balagbag yung may sagot ko sa kanila. Kaya iniwas ko ang sarili ko at pinili ko munang manahimik at kausapin ng Diyos kung anong plano niya sa buhay ko mga kapatid. Amen? Hindi lang kayong binaha. Sa akin talaga grabe. Pero ang pagpapala ng Panginoon, nananatili. Kasi alam niyo kung bakit? Wala man akong pinansyal na kinuha sa sweldo ko pa uwi. Pero nagugulat na lang ako, tumataginting yung account ko sa may nag-deposit mga kapatid para mapatuloy ko yung pagsiservisyo ko sa Panginoon. Namalingki ako. 'Di ba? Pinasukan ng madaling araw, siguro kinukuusap siguro ni Lord yung client ko doon sa malayong lugar. Siguro sinabi niyo, padalan mo si Mel kasi walang-wala yan. Amen? Ganun kabait si Lord, no? Kinuha ko lang ang oras na ito para ang pananampalataya. Gaano ako kalakas ngayon sa pananampalataya ko? In times na naghihirapan kayo, ibig sabihin, God's calling you to one and one you. Kasi minsan sa masaya tayo, yung busog tayo, masaya tayo sa pamilya na, naalala ba natin na mag one and one sa Panginoon nung ganun ka masinsinan? Nagbayad ka ng mahal sa hotel, no? Dapat pinamalingki mo na lang. Pero hindi dahilan yung pera na binayad ka sa hotel, kundi dinala ko ng Panginoon doon para mag one on one kaming dalawa. Yun ang purpose. Di ba? Kaysa bahay ka na mag one on one ka sa Satanas, di, anong mangyari? Di ba? Amen? God is good all the time. Amen. Ramdam po natin ang kabigoan, yung tawag dito, pagdadalamhati ni Brother Mel, kung ano man yung nasa kanyang kalooban, tanging ang Panginoon lang po ang nakakaalam. At bahala na po si Lord sa kanya. Hindi po siya pababayaan. Kaya, mga kapatid, wag lang po tayong mawala ng pag-asa dahil may mga problema naman talaga tayo. Nasa iba't ibang problema lang, hindi tayo pare-pareho. Pero kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, sigurado naman po na masusolusyonan po yun. Amen po ba? Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa ating offering prayer. Tinatawagan ko po si Sister Jean. Mga kapatid, tayo ay tumayo. Lord, maraming salamat po sa panibagong umaga at panibagong pag-asa sa aming buhay. Muli mo po kaming pagpalain at ingatan sa araw na ito. Biyayain niyo po kami ng liglig, siksik at umaapaw na pagpapala. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan. Pagtibayin niyo po lalo ang aming kalooban. Muli po, ibinabalik namin ang papurit pasasalamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Ngayon naman po ay dumako na po tayo sa mensahe po ng ating Panginoon sa araw na ito at ito po ay sa pamamagitan po ni Pastora Gil. Praise. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pwede bang pakingitian mo muna yung katabi mo? Ayan. Pakisabi, tagumpay si Lord. Yan. At narito ka ngayon kasama ko. Yon. So, sige po, tayo yumuko at manalangin. Purihin ka, o aming Ama. Salamat sa kabila po ng mga pinagdadaanan ng bawat isa. Masaya po kaming haharap sa iyo, dakilang Diyos. Wala kaming maitatago sa iyo, Panginoon. Hayag ang buhay namin. Hayag ang laman ng puso. Hayag ang laman ng isip namin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na naniniwala po kami. Kakausapin mo kami sa pamamagitan ng salita mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, praise God. Bro, parang hindi ko na kailangan magsalita eh. Nasabi mo na yung topic natin eh. Ayan. Salamat sa Lord. Talagang ang mensahe ng Panginoon, sakto sa pangangailangan ng bawat isa. Amen? Ayan. So, ang ating pong pag-aaralan, alam niyo po, panahon ng himala ng Panginoon. Kaya po, excited po tayo, tama? At doon lamang natin mararanasan ang himala ng Lord sa punto na talagang wala na tayong magagawa. The ibig sabihin, it's time to God to take over our life, our situation. Amen? So, nung nakaraan ay himala po ng ano po ang pinag-aralan natin. Nung first week, na pinatigil ni Jesus ang unos. Tapos biglang bagyo. Palakas ng palakas. Nung last week, ano nangyari? Sa kabila ng malakas na alon, si Pedro po ay nakalakad sa ibabaw ng tubig at tinuruan tayo na mag-focus lamang po sa Panginoon. Grabe po yung bagyo nung nakaraan. Hindi nga lang po tubig eh. Sabi nga ni Brother Mel, ibang klaseng pagbaha yung kanya pong naranasan. And I believe tayo din po, marami tayong naranasan. But still, nakatayo tayo at sinaklolohan tayo ng Panginoon. Amen? And ngayon po, excited din ako sa mensahe ng Panginoon, yung pinakain ni Jesus yung 5,000 tao. Ayan. And salamat sa Panginoon. Alam ko, marami na nakakaalam, kahit mga bata, ng kwentong ito. Pero grabe, iba pa rin yung revelation ng Lord na talagang laging bago yung revelation ng Lord at kailangan natin talaga ang salita ng Panginoon. And talaga pong we cannot live without the Word of God. And I believe po, mangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Para lalo natin minsan pa maunawaan, praise God sa aking clicker. Oh, meron na tayong ano. Hindi na ako magne-next doon. Ayan, praise God. Sabi po doon, basahin po natin ng sabay-sabay. Pagkatapos nito, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea na tinatawag ding lawa ng Tiberias. Yan yung Sea of Galilee, di ba? Pinag-aralan natin yung nakaraan. Ngayon, pansinin natin, sinundan daw siya ng napakaraming tao dahil nakita nila ang mga himalang ginawa niya sa pagpapagaling ng mga may sakit. Umakyat si Jesus at ang mga tagasunod niya sa isang bundok at naupo roon. Malapit na noon ang pista ng mga Hudyo na tinatawag na pista ng paglampas ng anghel. Nang tumingin si Jesus, nakita niya ang napakaraming taong papalapit sa kanya. Tinanong niya si Felipe, saan tayo makakabili ng pagkain para pakainin ng mga taong ito? Madami po kasing lumapit kay Jesus nung panahon na yon. Kaya po sabi, saan tayo kukuha ng pagkain? Ayan. Tinanong niya ito upang subukan si Felipe. Kahit alam niya ang kanyang gagawin. Alam naman ni Jesus kung saan kukuha ng pagkain. Pero sinubukan lang, tinetest lang niya si Felipe. Kaya sumagot si Felipe kay Jesus, sa dami po nila,
Ang 8 buwan na sahod ng isang tao hindi sapat para pakainin ng kahit tig-kakaunti ang bawat isa. So na-imagine nyo na po yung dami. Yung 5,000 at ang sabi po doon, hindi lang, yung 5,000 na yon ang binilang lang lalaki. Wala pa doon yung mga babae at saka mga bata. Sabi ng mga Bible scholar, it's about 15,000 to 20,000 yung tao sa lugar na yon. Kaya nga sabi ni Felipe, parang hindi sasapat yung 8 buwang sweldo. Gano'n kaya karami yung 8 buwang sweldo para pakainin nyo ng tig-kakaunti. Siguro isang tinapay, hindi sasapat. Noong time na yon, sabi pa, sinabi naman ng isa sa tagasunod niya, si Andres. O, ito naman si Andres, kapatid ni Pedro. May isang batang lalaki rito. Nakakita siya ng bata. May batang lalaki dito. Mayroon siyang hawak na 2 ba? 5 tinapay at 2 isda. Yon. Parang sa atin nga, kulang yung 5 tinapay at 2 isda. Diba? Buti na lang yung chicken feet, hindi tumakbo nung umiyak si Brother Mel. Diba? Kung 2 isda, 5 tinapay, sa 5,000, siguro ano lang yun, isasabit yung isda, amoy-amoy lang sa atin. Diba? Oh, sino dito yung nakapag-ulam na? Yung isang balot nga ng tuyo eh. Diba? Hindi kasya sa iyo. Diba? Eto, kaya sabi sa dami ng tao, pero kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Sinabi ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Paupuin ninyo ang mga tao. Umupo naman ang mga tao dahil sa madamo ang lugar na iyon. Ang bilang ng mga lalaki ay mga 5,000 na. Lalaki pa lang yon. Kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat. Kinuha niya yung tinapay. Si Jesus, nagpasalamat po siya sa Diyos. Pagkatapos, ipinamahagi ito sa mga tao. Ganon din ang ginawa niya sa isda. Ito ang nangyari. Nabusog ba ang lahat? Nabusog ang lahat. Pagkakain nila, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, tipunin nyo ang lahat ng natira para walang masayang. Akalain mo yun, may nag-sharon pa. May pang-sharon pa, oh. Tinipon nga nila ang natira mula sa 5 tinapay na pinakain sa tao at nakapuno pa sila ng 12 basket. Ang dami pang natira. Nakakain ba lahat? Hindi lang nakakain, nabusog. Amen? And natira. Kaya po, ito yung miracle. The miracle is Christ fed the masses that day and he began with only 5 barley loaves and 2 fish. And that's the miracle. Kasi sabi doon, ang bilang ng lalaking kumain, 5,000. Sabi ng Mateo 14:21, hindi pa kasama bata. Sabi nga ni Felipe, saan tayo kukuha? Sa isip ng isang ordinaryong tao, saan nga tayo kukuha? Paano natin ito papakainin? Kaya sabi nila, pauwin mo muna, pabilin mo na lang. Sabi doon, sa dami, kung titingnan yung sahod, kulang. Pero may isang bata, 5 tinapay lang, 2 isda. Di po ba? Sa isip ng mga alagad, sa isip bilang isang tao, imposible. Kaya nga po, doon nagmultiply, doon nangyari yung himala ng Panginoon. Ang himala ng Diyos, yung mga bagay na imposible sa tao. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Hindi naman niya pinauwi. Paupuin mo at pakainin. Yan ang puso ng Panginoong Hesus Kristo. Ang puso ng tao, ayaw mo nang magutom. Okay, pauwiin mo na lang. Pero ang puso ni Jesus, hindi paupuin, papakainin natin yan. Kaya salamat sa Panginoon, sabi ko nga, doon sa Malolos, pag may birthday, may nagpapahandaan, may nagpapakain. Pinapakain lahat.
Mahirap mag-birthday doon kasi ang dami mo papakainin. Pero minsan may nagpapakain. Sabi ko dito sa Pandi, napakapalad natin. Tuwing linggo may birthday. Tuwing linggo birthday ni Brother Mel. Tuwing linggo pinapakain tayo. Grabe. Himala ng Panginoon. Sabi doon, not by might, but by power. Hindi sa lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoong Heso Kristo. Naranasan ng mga alagad ng mga tao doon ang himala ng Panginoon. Mula sa kakaunti, dumami. Mula sa kakaunti, naghimala ang Panginoon. Hindi sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Panginoon. Yun sa tingin ng tao, talagang hindi kaya. Imposible. Pero dahil kay Jesus, nagtiwala sila. Sabi ng Panginoon, pamigay nyo. O anong ginawa ng mga alagad? Dinistribute. Sinunod nila. Buong puso silang nagtiwala sa sinabi ng Panginoon. Kaya pag may sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag natin titingnan yung sarili natin. Kasi pag tiningnan na natin yung sarili natin, may pinagawa sa atin ng Lord, tiningnan natin yung sarili natin, talagang makikita natin, imposible. Because we are limit. We have limit. Pero yung Diyos na nagsabi sa atin, Diyos na nag-utos sa atin, He is a limitless God. Kaya ang dapat nating gawin, magtiwala. Kaya talagang full dependence yung mga alagad sa sinabi ng Panginoong Jesus. And they experience the miracle of God. Not by might, but by power of the Holy Spirit. And we can also experience the miracle of God now, today, in our lives, in our generation. Do you believe that? Amen. Not by might, hindi sa sarili nating lakas, but by the power of the Holy Spirit within us. We just need to trust the Word of God. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Sa tuwing down na tayo, lunod na tayo, hirap na tayo, susuko na tayo. Katulad ng ginawa po ni Brother Mel. He talked to God through prayer. Ganyan din po yung word natin nung Thursday, right? Sa prayer meeting. We talk to God in prayer. And God talked to us through the Word of God. And sabi doon, makikita po natin, nung kinuha ni Jesus yung 5 tinapay at 2 isda, anong sinabi ni Jesus? Kinuha yun ni Jesus at pinagpasalamat sa Panginoon. Amen? Hindi kinwestiyon ni Jesus, ay kakaunti lang. Ang ginawa niya, itinaas niya sa Diyos, pinagpasalamat niya, at ipinamahagi sa tao. Ganun ang ginawa niya sa isda at sa tinapay. So meaning, gratitude on little things. Na kung ano man ang meron tayo, kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos, gaano man ito kakaunti, diyan maghihimala ang Panginoon. At maghihimala ang Panginoon sa pamamagitan ng puso. Hindi lang may pagtitiwala, kundi puso na may pagpapasalamat. Amen? Pakitingnan nga po yung palad natin. Sige po, tingnan na yung palad natin. Ayan, 2 kamay. Di ba pag may tatanggapin tayo, 2 kamay. Ano man ang tatanggapin natin mula sa Lord? For example, mga nanay, taas ang kamay ng mga nanay. Di ba? Pag may tatanggapin tayo mula sa Lord, magbabudget tayo, tama? Ang inintrega lang sa atin ay, for example, ang ibinigay sa atin, minsan pag tiningnan natin, kulang pa to pang 1 week. Pagkain lang to ng anak ko, lagi pa namang gutom. Parang hindi to kakasya. Pero bakit pinapadaan sa palad natin? Di ba? Minsan naririnig natin yung pera, dumaan lang sa palad. Pero mga kapatid, ang mahalaga dumaan sa palad. Pero bakit pinapadaan sa palad natin?
Di ba yung biyaya ng Lord, yung 5 tinapay, 2 isda, pinadaan sa kamay ng mga alagad at ibinigay kay Jesus. Tama? Anong ginawa ni Jesus? Pinagpasalamat. Mga kapatid, yung dumadaan sa palad natin, gaano man ito kaliit, ipagpasalamat natin at itaas sa Panginoon. Kung ang makita man natin itong hindi kasya, kulang. Kaya nga po pinadaan sa palad natin para ipanalangin at itaas sa Panginoon. Amen? Ang sabi doon, the power of thanksgiving, kasi kahit gaano kakonti yon, pag itinaas mo at pinagpasalamat sa Lord, ibig sabihin, we are thankful. We have gratitude. Lord, kulang to eh. Di ba minsan gano'n, Lord, kulang. Lord, hindi kasya. Ngayon, binabago ng Panginoon yung mindset natin. Gaano man yan, kaliit, ano man bagay ang tatanggapin natin. Pera man yan, talento man yan, oras man yan, buhay man yan, lahat ng yan. Talino, itataas natin pagkakatiwala at pagpapasalamat sa Panginoon. Amen? At doon gagawa ng himala ang Panginoon. Kaya doon tayo magugulat. Yes, thank you, Lord. Kaya napakahalaga ng thanksgiving. Ano pa? Jesus met not just the need. Sabihin nyo nga po, need. Basic need natin, yung pangangailangan natin, food, shelter, clothes. Ano pa? Oh, shelter na yon. Food. Tsaka food ulit. Paghalata tayong laging gutom ha. Ayan. But pinakita doon ng Panginoon ni Jesus, He just not meet the need, but provide lavishly. Ano ibig sabihin nun? Di ba sila, hindi lang naman panawid gutom ang ginawa ni Jesus. Nabusog. At sumobra pa. Nag-overflow. Sabi doon, tinipon nila yung natira. Nakapuno pa sila ng 12 basket. Mga kapatid, yung miracle ng Panginoon, from few, na-meet yung needs. At sabi doon, nag-provide pa, nag-overflow pa yung grace ng Panginoon. Amen. Amen po. Grabe, yung ginawa ng Panginoon mula sa kakaunti. Hindi lang yung need ang nasatisfied, nag-overflow pa. Pag po tayo nagbukas ng tubig, naiwan mong bukas yung tubig sa gripo na may timba, mapupuno yung timba. Tama? Tama. Pag napuno yun, ano ang unang mababasa? Yung flooring. Ano pa? Yung sahig, parang pares lang yun ah. Flooring, yung sahig. Ha? Yung mga kalapit nun, di ba? Yung malapit doon sa timba, mag-overflow yun, iyon ang unang mababasa. Amen? Amen. Kapag pinag-overflow ka ng Panginoon, ang unang mababasa or ang unang makakaranas ng biyaya, yung katabi mo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, pag binlas ako ni Lord, ikaw ang unang mababasa. Hindi lang ambon. Babahain. Amen? Alam niyo mga kapatid, alam ng Lord yung puso ng bawat isa sa atin. Kaya praise God sa Panginoon. Ramdam din namin yon. We want to become blessing to everyone. We want to be blessed. Alam ng Diyos, gusto natin pagpalain. Especially mga tatay, alam ng Diyos, gusto mong pagpalain ka. Kasi ang unang makakaranas ng pagpapala, pag na-overflow ka, ang pamilya mo. Tama? And pag na-bless tayo, na-bless ang pamilya natin, ang kasunod na mababasa ay ang ating simbahan. Tama? Dumating na po ba tayo sa punto, Lord, bless me, Lord God. Because I want to bless my brothers and sisters.
Alam mo niyo po, dumating din kami, dumarating at narito kami sa punto. Lalo na kapag ang mga lingkod ng Panginoon, ay totohanan talaga sa Panginoon, alam ng Lord yung puso ng bawat isa. Gusto nating pagpalain kasi gusto nating pagpalain ang iglesia, ang sambahan ng Panginoon. And we want to bless everybody. Amen po. Tingnan mo ulit yung katabi mo. I believe you want to bless that. You want to bless him, to bless her. We want to bless each and every one of us. Alam niyo po, higit sa lahat, si Jesus. Gusto niya tayong pagpalain. Not just meeting our needs, not just materially, but overflowing grace spiritually. Amen po? And magsisimula yun, balik ulit tayo. Anong mayroon tayo? Yan yung gustong i-overflow ng Panginoon. For example, Lord, ano ba ang meron ako? Ito lang naman po ang kakayanan ko. Huwag mong nilalang yung kakayanan natin. Huwag nating nilalang yung talents natin, yung gift natin. Kung anong meron tayo, yan ang gagamitin ng Panginoon to bless yung gawain, to bless your family, to bless the church, to bless other people. Anong meron tayo? Amen? Overflowing grace ang nais ng Panginoon. Tama po? Amen. So tandaan po natin, not by might, but by power. Saan tayo titingin? Sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa kayang gawin ng Lord. Hindi sa kaya mong gawin, sa kayang gawin ng Panginoon. Pangalawa, ano man ang meron tayong tatanggapin, ipagpasalamat natin sa Panginoon. O pwede mo bang hawakan yung bulsa mo? Hawakan mo, Lord, sa ngayon wala po itong laman. Pero salamat po, sa susunod, lalagyan mo ito ng laman. And ano man po ang meron kami, salamat, Panginoon. Amen. Parang bulsa ng katabi mo pinag-pray mo. And next, overflowing grace. God wants to meet not just the need, but we want to overflow. Ang sarap maging channel of blessing. Tama? Channel. Sabihin nyo nga, channel. Padadaanin sa atin ang pagpapala para sa iba. Amen. Channel. Praise God. Pang-last po, pero alam nyo, bago tayo magtapos, nung habang paulit-ulit ko po itong binabasa, ito yung pumukaw sa damdamin ko eh. Diba, unang verse pa lang, nabasa natin, nakita niya ang napakaraming tao. I want you to look at this. Napakaraming tao. Doon sa sunod na verse, nakita niya napakaraming taong papalapit sa kanya. Inulit na naman. Napakaraming tao. Sumunod, sabi sa dami po nila. Sumunod, sabi doon, ang mga tao. Kung babalikan natin yung verse na yun, ayan, dali pa lang ibalik. Ayun. Ayan. Napakaraming tao. Ginuhitan ko po. Sunod, nakita niyang napakaraming tao na naman sa sunod na verse. Sa verse 6, sa dami po nila. Kasi dami talaga nun, di ba? Libo-libo. Sabi doon, kakasya ba naman ito sa dami ng tao? Ang mga tao, pinamahagi sa mga tao. Nabusog ang lahat. Ayan. So, ibig sabihin po, yung numbers na yon, napakarami. Libo-libo eh. Tama? Tama po. Marami. At ito yung napansin ko, napakaraming tao na yon. Sabi ko nga, Lord, ang daming sumunod sa Panginoon. Jesus. Nakita yon ng Panginoong Jesus. Ano na nangyari sa napakaraming tao na yon? Sinundan ko po eh. Kasi yung mga tao na yon, kung saan pumunta si Jesus, sinusundan siya. Eh ngayon si Jesus, di ba, nagpaiwan?
Hinintay nila na dumaong yung bangka na sinasakyan ng mga tagasunod ni Jesus. Pero wala doon si Jesus. Pero hinintay pa rin nila. Tingnan natin. Hinanap ng mga tao si Jesus. Okay? Naroon sa kabila ng lawa. Nang mapansin ng mga tao, wala ron si Jesus, pumunta sila sa Capernaum para hanapin si Jesus. Biruin nyo, may mga dagsang tao. Daming tao nun. Hinahanap si Jesus. Pagdating sa Capernaum, nakita nila si Jesus. Guro, kailan po kayo dumating? Ang totoo, hinahanap nyo ko. Itong sabi ni Jesus. At dito, sabi ko, nasa na yung maraming tao na yon? Alam nyo po, kilala ng Panginoong Jesus ang lahat ng tao ngayon. Yung laman ng puso nila, laman ng isip nila. Alam nyo po, ito yung nakakalungkot. Sa napakaraming tao na naranasan yung kagalingan, nakita yung himala ng Panginoon. Anong sabi ni Jesus? Hinanap siya ng maraming tao. Sabi ni Jesus, basahin natin. Ang totoo, hinahanap nyo ako, hindi dahil sa mga nakita nyong himala, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Ayun na. Sa napakaraming tao ngayon, kaya nila hinanap si Jesus. Dahil sabi ni Jesus, hinanap nyo ko hindi dahil sa himala. Hinanap nyo ko dahil nakakain kayo at nabusog. Tama? Yung napakaraming tao nun, dahil kasi may kainan. Dahil may handaan. Dahil may pagkain. Kaya nahanap nila ang Panginoong Jesus. At material yun. Ibig sabihin, hinanap nila si Jesus dahil may pagpapala. Hinanap nila dahil may pagpapala. Kaya maraming post tayo makikita sa Facebook or sa social media. Outing. Ito, napakarami, punong-puno. Prayer meeting, kakaunti. Kasi bakit? Sa prayer meeting, walang pagkain. Sa outing, maraming pagkain. Pansin nyo, pag may outing, dami. Siguro lahat ng sasama sa outing, kulang dito. Amen? Yung napakaraming taong yun, 5,000, yung mga lalaki, pagkain lang pala ang habol. Hinanap nyo ko dahil sa nabusog kayo. Ayan. Next. Ayan. Balik. Ayan, next. Ayan, sumagot si Jesus. Ito ang pinapagawa ng Diyos sa inyo. Manampalataya kayo sa akin sa sinugo niya. Anong himala po ang mapapakita nyo para kami manampalataya sa iyo? Ayan. Sabi ng Panginoon, nung sinabi niya, hinanap nyo ako. Pero alam niyo po, sabi ng Panginoon, manampalataya kayo sa akin. Nung mga kasunod na verse na yon, nagpakilala na si Jesus sa kanila. Sinabi ni Jesus, ang sino mang lumapit at sumampalataya sa akin, hindi magugutom o mauuhaw kailanman. Subalit tayo yung manampalataya. Patuloy po nagpakilala ang Panginoong Jesus. Pero sabi ng mga tao, hindi ba si Jesus lamang iyan, anak ni Jose? Si Jose, kilala nyo si Jose? Di ba anak lang niya yon? Patuloy na nagpakilala ang Panginoong Jesus. Ayan, sabi doon, siya yung tinapay na nagbibigay buhay. So, pinakilala ni Jesus ang sarili niya. More than needs, more than doon sa material na kaya niyang ibigay, nagpakilala siya, siya anak ng Diyos. Siya yung tinapay na nagbibigay buhay sa Diyos na makapangyarihan.
Amen? Na ang kumakain sa kanya, sabi doon, hindi magugutom kailanman. Eh sabi ng mga tao, paano kaya niya may bibigay yung kanyang katawan para kainin? Di ba? Hindi maintindihan. Nagtalo-talo pa yung mga Hudyo. Sabi ni Jesus, ako ang tinapay mula sa langit. Hindi ito tulad ng mana na kinain nyo ng mga ninuno. Balikan natin. Di ba sa Old Testament, nagpaulan naman ang Diyos ng mana bilang pagkain nila. Ayan. Next. Ayan, ayaw na lumipat. Ayan, pakilipat mo lang. Ay, nawala. Yun. Paano mabibigay sa atin ng taong ito para kainin? Next. Ayan. Next. Ayan. Hindi ba ninyo, sabi nila, ng mga tagasun, marami sa kanila nagsabi, mabigat ang itinuturo niya. Kaya sabi ni Jesus, hindi ba ninyo matanggap ang mga sinasabi ko? Diba? Noong una, gumawa ng himala ang Panginoon, napakain sila, ang daming sumunod sa Kanya. Nung mga sumunod sa Kanya na yon, nagturo na si Jesus, nagpakilala ang Panginoong Jesus. Pero hindi matanggap ng mga tao na sumunod sa Kanya. Noong nagtuturo na ang Panginoon, nang nagpapakilala na siya. Next. Yan. Kaya sabi doon, mula roon, basahin natin. Mula sa maraming tao na yon, marami, pakibasa po, marami sa mga tagasunod niya ang tumalikod at hindi na sumunod sa Kanya. Sabi niya sa 12 apostle niya, sabi, kayo ba, gusto niyo rin bang umalis? Kasi yung napakarami na yun, libo-libo. Marami na ang hindi sumunod. Kaya sabi niya, Panginoon, kayo ba? Gusto niyo rin bang umalis? Tayo ba? Narito ba tayo dahil nabusog tayo, may pagkain tayo, pinagpapala tayo? Pero kung wala na, at si Jesus na lang yung meron sa atin, yung pananampalataya natin sa Kanya. Ay sabi doon ng mga alagad niya, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Kayo lang ang may mensaheng nagbibigay buhay na walang hanggan. Amen. Ay sabi ng mga alagad, Panginoon, kanino pa kami pupunta? Kaya alam niyo po, yung mga alagad na yon, hindi doon sa pagkain, hindi doon sa pagpapala na katanaw. Jesus is more than enough sa buhay nila. Kanino pa sila pupunta? Kung yun nagbibigay na buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga po pag nag-feeding program tayo, ayan, maraming tao yan. Maraming kakain, maraming pupunta. Pero pag mag-share ka na ng Word of God, kanya-kanya na yung ano. Diba? O tayo dito pag Sunday, praise God. May pagkain o wala, nandito tayo. Amen? O si Brother Mel lang yung nag-amen. Amen. Kasi sabi nga, kanino pa tayo pupunta? Si Jesus lang ang magbibigay ng buhay na walang hanggan. More than anything. Hindi yung kayang ibigay ng material na bagay. Hindi yung kayang ibigay ng tao. Si Jesus lang ang kaya makapagbigay noon. Kaya mawala na lahat, wag lang si Jesus. Wag lang yung pananampalataya natin. Dahil iyon yung magdadala sa atin sa kalangitan. Iyon ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung pananampalataya ng tao, susubukin, titingnan, pagkain lang ba ang gusto mo o ako mismo?
Ikaw, Lord, praise God. Kaya naniniwala tayo. I believe po, si Jesus po ang habol natin kung bakit po tayo naririto. Amen? May pagpapala mo na wala. Kaya nga po, tanungin natin yan sa puso natin, sa buhay natin. Sa oras na ito, huling tanong sa atin bago po tayo umawit. Bakit nga ba tayo nandito? Bakit nga ba pinapupurian natin ang Lord? Bakit nga ba natin siya sinasamba? Itanong natin yan sa sarili natin, Lord, bakit nga ba ako narito? Bakit nga ba kita sinasamba? Bakit nga ba kita pinaglilingkuran? Bakit nga ba kita pinasasalamatan? Amen? Minsan pa, tanungin natin ang Panginoon, Lord, bakit nga ba ako naririto? Tayong lahat ay tumayo. Natanong na po ba natin yan sa sarili natin? Yumuko po tayo. Samantalahin natin ang pagkakataong ito. Pasiyasa tayo sa puso at isip, Lord, bakit nga ba kami naririto? Bakit nga ba kami nagpupuri, sumasamba sa iyo? Alam niyo po, natanong niyo na po, alam niyo po, purihin ng Lord. Kaming mag-asawa, ramdam po namin yung puso po ng gawain sa lugar po na ito ng Pande. Kasi alam naman natin yung mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. Alam po natin yung pinagdaanan ng church na ito. Alam natin yung pinagdadaanan ng bawat pamilya. Pero still, may sakripisyo man, may kaguluhan man, pero alam ng Lord, and salamat sa Panginoon, still, narito ka. Narito tayo. Amen po? At alam ng Lord, narito tayo hindi dahil sa pagpapala. Alam ng Lord na narito tayo hindi dahil sa himala, kundi alam natin, narito tayo dahil gusto nating kilalanin si Jesus. At si Jesus, habang patuloy siya nagpapakilala sa atin, tunay na si Jesus ay si Jesus. Ikaw ay ikaw. Kaya purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa na patuloy, na nagpapatuloy, na naririto nakatayo sa harapan ng Panginoon. Patuloy nating nasasabi, Lord, totoo po yun. Narito kami dahil mahal ka namin. Hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa ikaw ay ikaw. Awitin po natin yung kantang ito na may pananampalataya sa Panginoon. Bakit nga ba?
Amen. Church, are you ready to church again to sing and dance to the Lord? Hallelujah. Lakpakan na ng Panginoon. Hallelujah. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas ng papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Jump, 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 jump. Wagas na papuri sa Kanya ay bigay. Purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw sa galak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw sa galak. Sumigaw. We glorify you, Lord. Hallelujah. Amen. See you po on Sunday. Thursday is prayer meeting. And we have, meron activities natin mamaya. Yung instrument tutorials po, later this afternoon. And then we have cell group later this nung lunch po. Thank you po. See you on Sunday. Bye-bye po from the live.